So sa ngayon, ano na ang ginagawa po ng TESDA para dito sa pagdadagdag, ano? Ito po yung pagsasanay, training din, ano po? Yung content Opo, creation. siyempre, isa po kasi sa mga bagong programa natin at direktiba na mag-focus tayo doon sa mga tinatawag nating skills of the future tsaka yung mga area-based demand-driven TPET program. Kaya nga po ito yung mga inilabas natin mga programa lately, lalong-lalo na tulad yung mga content creator natin kasi nakikita nga natin na ito ay isang napakagandang skills na dapat nating palawagin at bigyan po ng kaalaman ng ating mga kababayan para magkaroon ng kakayahan tungo sa more or less sa kanilang kabuhayan na rin kasi kumikita na rin naman ng mga vloggers at ang mga content creators. Correct Of po. course, hindi lang yan. Meron din tayong mga kasama dyan sa tinatawag nating competency standards ay yung matuto sila ng video editing, audio editing, pati na rin po yung mga content creations and research and development po. Correct. Ang tanong ko nga dyan, DDG, siguro pati yung ethics tinuturo din dyan, ano? Ano yung mga bawal ilagay? Yung mga do's and don'ts. Kasi minsan, ang nagiging problema po ngayon sa ibang content creator, kaya yung iba ay nadidemanda. May nakasuhan na nga, di ba? Nakasuhan nga. May... Kasi, kumbaga, para bang walang boundaries yung okay lahat. So, dito po ba sa iyo offer ng TESDA, pati yung mga bagong magiging content creator na pupunta sa inyo dahil magsasanay, kasama po ba yung mga ethics na dapat nilang matutunan? Yes po. Opo, tama po yan, Nori and Tutsi. Kaya nga nagpapasalamat din tayo sa mga associations ng mga broadcaster, lalong-lalo na yung mga content creators and vloggers dahil kasama po siya sa nagbalangkas at nag-develop ng yung tinatawag nating competency standards. So number one po dyan, syempre we have to set the standards, yung ethics, and they have to research also kung ano ba yung mga trending topics, mga issues. Pero dapat po yung tama, yung tinatawag nga natin na ibig sabihin yung mga totoong content, mga totoong balita. Kasi napaka-importante ng ginagampanan na role ng mga influencers and content creator kasi once na nag-spread ka ng fake news ay parang wildfire yan at napakabilis. Alam nyo naman po, pag ikaw ay nasa internet, in just a matter of seconds, basta ang content mo, kahit hindi totoo, tapos ay pinaniwalaan ng publiko, ay nag-i-spread po yan, nagva-viral. So nagiging problema at nagiging cause na rin ng ating sa either destabilization sa ating gobyerno or sa pagkakahiwa-hiwalay. Kaya nga po tayo nag-set ng standard ngayon. But this doesn't mean na we are regulating the content of all the social medias, pati na rin po yung mga content creators. We are just setting the standard and giving them skills training on how we can able to professionalize yung mga career na yan o yung mga sector, lalong-lalo na po yung mga content creator natin. Kasi hindi lang naman po mainstream ngayon ang naghahatid ng mga information at balita, lalong-lalo na po yung mga social media platforms po. Correct. DDG, ito'y libre, di ba? Libre. Walang bayad. Opo, libre po nating ibinibigay ito. At sa ngayon po, we are going to launch it under the TESDA online program. Ayan. Online. Yun din ang tanong ko kasi kung pwede online na lang yan. Total ano naman na. So sa online na lang siya, DDG, hindi na siya yung pupuntahan pa sa mga training center. Meron po, kaya nga po ina-encourage natin ng mga private technical vocation institution, pati na rin po yung mga government-run training institutions na mag-conduct po ng content creations kasi kailangan po siyang face-to-face kasi may kasama po itong video editing, composing, pati na rin po yung paggamit po ng mga new technologies and equipment. Of course, kasama na rin yung tinatawag nating composing. Kasi kahit maganda po yung, halimbawa, yung view, hindi mo naman makapture ng tama. So, dito po tayo, kasama na rin sa mga modules na ituturo ng TESDA. Kumbaga, ang title lang ng seminar tuts, online content creation. Correct. Pero yung seminar at training gagawin face-to-face sa mga training center at libre po, DDG, di ba?
Walang Opo, libre bayad. po yan. May At, libre po bang cellphone o kaya ino-workout computer? na rin natin sa ating board na maging full TR siya. Pag nakita po natin na meron pa talagang demand at saka meron po pala siyang end users na pwede po siyang maging livelihood o source of income or job generations program, ay pwede na rin po siyang mabigyan ng pondo para po mabigyan po ng mga scholarship programs yung ating mga estudyante at mabigyan din sila ng allowances. So, sa Ay, may ngayon po, allowance pa. Ay, may allowance. under the training regulations po. So may cellphone din, may pa-cellphone po kayo kay computer para sa mga online creator, sir. Oh, kasi DDG, meron mga training seminar ang TESDA TESDA na na libre nabibigay. gamit Oven. katulad sa bake shop. Sewing machine. Dito daw po may nagtatanong, libre Opo. daw po ba cellphone, DDG? Actually, pwede na rin po nating i-workout yan. Wow! Yung tinatawag natin Maganda yan. tools. Pero, siyempre, hindi ko po mako-confirm na yan hanggat wala pa pong approval. Oo naman. Maraming Oo. ahensya. Wag muna ha, sabi ni DDG, i-recommend Iwa-workout pa. pa lang. Kaya wag muna kayong magbunyi. Hindi kasi nga, sa totoo lang, yung TESDA kasi, yung mga seminar nila na iba no, to sa baking, nagbibigay sila na maliit na oven, Correct. mga gamit, tapos yung sa pananahe, Totoo. may maliit sila na Welding, yung makina. welding rod. Yes. Pero ito, wala po muna. Sabi ni DDG, i-workout pa lang kung ma-approve. So, ang maganda dito, DDG, for example, di ba yung mga masahista, binabandira nila NC2 certificate. Dito ba pwedeng sabihin na May rin, certificate. online creator NC2 holders, ganyan? May certificate din, DDG? Pwede po, pwede po. Yes po, siyempre dahil this is part of the 9 training regulations and may competency standards na po to, may matatanggap po silang certificate of completions, and once na ma-fully develop natin to and turns into a regular training regulations of TESDA, ay magkakaroon po sila ng national certification. Actually, hindi lang naman dito sa in-demand po yan. Meron na rin po mga ibang bansa na actually nag-advertise ng content creators. Basta ibibigay mo lang yung profile. Di ba tulad nung araw kung ikaw ay isang modelo or artista, meron kang tinatawag na Portfolio. yung profile card. So, di ba? Oo. Na nandun yung photos mo. Pero Oo. ngayon, digital form na. O baka, Yes. baka pwede rin tayo Ipapasa mo makipag-partner din sa sino yung may program ngayon na DDG na nangangailangan sila ng mga techie, yung mga tambay. Bibigyan ng trabaho, i-report naman Tuesday ng kamakailan. Wala naman po actually pinipili. Even non-high school graduate ay inopen po Pwede. natin to. Kasi may mga content creators na may mga thousands of viewers and subscribers sa YouTube na iba nga po sila mangingisda or Opo, farmers. tama, diba? Just opo. because na yung mga content nila ay tama at maraming nakikinabang na nakakakuha ng mga idea or mga new techniques. Kahit Correct. sila ay ordinaryong tao. So kumikita sila. Ngayon, we're just helping our kababayans na ma-professionalize ito on how they can able to access and target their audience. Kasi mahirap po ang isang content creator kung para siyang ambon. Kung ano-ano na lang ang laman ng content. So hindi mo alam kung sino yung audience mo. So dito po tayo tutulong through research and development. Ayan. DDG, para daw po sa mga interesado, saan po sila po pwedeng magtanong para dito sa online creation training program ng TESDA? Opo, tulad nga ng sinabi ko, that your skills is your future. So nandito po ang TESDA para tulungan kayo na magkaroon ng mga kaalaman, kakayahan tungo sa kabuhayan. So you can visit our website www.tesda.gov.ph, and we have also the online programs which you can avail 160 online courses sa www.tesda.gov.ph. At syempre, meron po tayong mga regional offices, 4,700 plus schools nationwide na pwede po nilang puntahan. At isa pa, sa TESDA po, libre po ang mga kursong ino-offer natin at may mga scholarship program pa tayo na may matatanggap pa silang mga allowances. Of course, we would like also to promote our lateralized diploma courses para doon sa mga kababayan natin gusto magtuloy ng mga 3 years diploma courses leading to a higher education. So of course, libre po to under the Universal Access for Tertiary Education Act or yung free education law natin po. Ayan. Maraming salamat, DDG. Ingat po kayo dyan.
Maraming salamat po at mabuhay po kayo sa inyong programa.